Bago tayo magsimula, palike naman ang video natin ngayon, at mag-subscribe ka na din para ganahan pa ang Kaginggo nyo mag-upload araw-araw. Salamat at simulan na natin. Sa nakaraang kabanata, ibinigay ni Soyeon-sim kay sa ikatlong batang Panginoon ang mga hiningi nitong impormasyong tungkol sa relasyon at ugnayan ng mga miyembro ng Divine Cult. Nakapaloob dito ang lahat ng detalye ukol sa mga alyansa at tunggalian ng bawat pangkat at pangunahing personalidad, isang komplikadong larawang nagpapaikot sa balanse ng kapangyarihan sa loob ng kulto. Dahan-dahang pinag-aralan ni Hajen ang bawat impormasyon, sinuri ang mga galaw at intensyon ng bawat leader, at natutunan niya kung paano nagiging manipis ang linya sa pagitan ng mga kaibigan at kaaway. Isa sa mga pangalang tumatak sa kanyang isipan ay si Yui Hongrian, ang leader ng Berserk Demon Squad, kilala sa kanyang malupit at walang awang pakikipaglaban. Nang mabasa niya ang impormasyon tungkol dito ay hindi nagdalawang isip si Hajen. Agad niyang tinunton ang kinaroroonan ng pinuno ng squad sa gitna ng kanilang pagtitipon, at hinarap ito ng walang takot. Hindi nagtagal, nagkainitin ang dalawa, tila isang patikim ng mas malalim na tunggalian ang sandali. Ito ay paraan ni Hajen upang suriin ang personalidad at taglay na kakayahan ng taong ito. Sa kasalukuyan, nagsimulang bumuo ng tensyon sa paligid ang kanilang komprontasyon. Hindi lamang ang dalawang makapangyarihang nilalang ang nagtatagisan, kundi maging ang mga tao sa kanilang paligid ay nararamdaman ang bigat ng sitwasyon. Ang may-ari ng restaurant, na tahimik na nagmamasid sa simula, ay hindi na nakatiis. Tumakbo siya palapit upang pigilan si Yui Hongrian bago pa lumala ang sitwasyon. Sinubukan niyang ipaliwanag sa isang desperadong pagsamo na ang kaharap ni Hongrian ay hindi isang ordinaryong tao kundi ang ikatlong batang Panginoon ng Divine Cult. Sa mga salitang iyon, bumalot ang katahimikan. Napahinto si Hongrian, at hindi lamang siya, kundi pati ang kanyang mga kasamahan ay napamaang sa narinig. Hindi nila inakalang ang lalaking kanilang kinakaharap ay isa sa mga disipulo ng Demon Lord, isang posisyon na may mataas na respeto at awtoridad sa kanilang Divine Cult. Nagdulot ito ng pagkalito at pagkabigla sa kanilang kampo, at biglang naging mas komplikado ang sitwasyon. Ang mga kasamahan ni Hongrian, na dati handa na sa anumang laban, ay unti-unting nagsimulang magtanong-tanong sa sarili nila kung tama bang ipagpatuloy ang komprontasyon na ito. Habang bumabalot ang tensyon at naghihintay ang lahat sa susunod na mangyayari, nanatiling kalmado si Hajen. Alam niyang ang impormasyong natuklasan niya mula kay Soyeon-sim ay hindi lamang magiging gabay sa kanyang mga susunod na hakbang, kundi magiging sandata rin niya sa harap ng mga kalaban na naghahangad ng kanyang pagbagsak. Ngunit sa sandaling ito, kailangan niyang mag-isip ng mabilis at matalino, dahil isang maling galaw lamang ay maaaring magbago ng kapalaran hindi lamang niya, kundi pati na rin ng buong Divine Cult. Paglipas ng ilang sandali, sa susunod na eksena ay nagpatuloy ang kasiyahan sa buong paligid, puno ng tawanan at halakhak habang ang mga miyembro ng Berserk Demon Squad ay nagsisimula ng magpakasawa sa pagkain at alak. Kanya-kanya silang pumili ng pwesto at mesa, bawat isa'y abala sa kanilang sariling mundo, nag-e-enjoy sa pagkakataon na magpahinga pagkatapos ng mga araw ng pakikipaglaban. Sa isang sulok, si Chagwang at ilang kasamahan, ay nag-uusap ng seryoso habang inoobserbahan ang dalawang pinuno sa ibaba. Napag-usapan nila ang tungkol sa ikatlong batang Panginoon, at tila may mga katanungan sa kanilang isipan kung bakit naroon ito. Ang huling balita na narinig nila bago sila umalis para sa isang misyong ay ang tungkol sa tinatawag na Chi Blockage na sinapit ng batang Panginoon. Ito ang isa sa pinakamalubhang kondisyon na nagpapahina ng kapangyarihan at enerhiya ng isang mandirigma. Kaya't nagtataka sila kung paano ito nakabalik mula sa ganoong sitwasyon. Habang pinag-uusapan nila ito, may kakaibang ngiti sa labi ni Chagwang. Kung totoo nga ang mga narinig natin, ibig sabihin, mahina pa rin ang kalagayan niya, sabi niya habang nilalaro ang baso ng alak sa kanyang kamay. Nakaabang si Chagwang na roomsback sa sandaling galitin nito ang kanilang squad leader, ni walang takot sa maaaring maging resulta. Ang mga kasamahan niya, bagaman bahagyang nag-aalangan, ay nagsimulang magbigay ng mga babala. Huwag mo siyang hamanin, Chagwang. Ang ikatlong batang Panginoon ay hindi basta-basta. Isa siyang potensyal na tagapagmana ng Divine Cult, sabi nito habang sinusubukan siyang pigilan. Ngunit hindi natitinag si Chagwang. Tinunggan niya ang alak at pagkatapos ay ngumisi.
Ano naman ang magagawa niya? Kahit isa siya sa mga kandidato para maging tagapagmana, ang katawan niya'y kagagaling lang sa tarangkaran ng impyerno. Kung mahina siya ngayon, sa ganitong estado, walang halaga ang pagiging kandidato niya. Dito sa Divine Cult, hindi sapat ang titulo. Kailangang ipakita mo na kaya mong maging malakas upang manatili sa itaas, sabi niya nang may panunuya. Kung matatalo siya ng isang combat squad leader, hindi niya rin naman pwedeng ipagsabi dahil masisira ang reputasyon niya. Mas lalong mawawala ang respeto sa kanya ng mga tao. Nakakatawa lang, hindi ba? Habang nagsasalin pa ng alak si Chagwang, hindi maikikaila ang determinasyon sa kanyang mukha. Alam niyang sa Divine Cult, ang kahinaan ay hindi kinikilala. Para sa kanya, kung hindi kaya ng ikatlong batang Panginoon na ipagtanggol ang kanyang posisyon, hindi siya karapat-dapat na maging tagapagmana. Ang ganitong klase ng mundo ay puno ng intriga, at handa si Chagwang na samantalahin ang bawat pagkakataon para itaguyod ang dignidad ng kanilang grupo at ipagtanggol ang kanilang pinuno. Ngunit habang nagpatuloy ang kanilang pag-uusap, naramdaman ng mga kasamahan ni Chagwang ang pagkabalisa sa kanyang plano. Alam nilang delikado ang hinaharap niya, hindi lamang dahil sa posisyon ng ikatlong batang Panginoon, kundi dahil sa mga hindi nila nakikitang puwersa na maaaring gumalaw sa likod ng kanilang laban. Sa Divine Cult, bawat galaw ay maaaring magbunga ng malalim na mga epekto, at ang hamong ito ay maaaring mag-udyok ng mas mainit pang labanan sa loob ng kulto. Samantala, habang nagpatuloy ang ingay ng kasiyahan sa paligid, si Hajen ay kalmadong nagsalin ng alak para kay Hungrian at niyaya itong uminom. Isang tahimik na tensyon ang namamagitan sa kanilang dalawa, at alam ni Hajen na kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon. Nang tingnan niya si Hungrian, hindi na nito maitago ang pagkainis sa mga mata niya. Hindi nagtagal, sumagot si Hungrian ng may malamig na tono, siguradong alam mo na may nakatakda kaming pagtitipon dito ngayong gabi. Kaya, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, anong kailangan mo mula sa akin? Direkta at puno ng katanungan ang kanyang boses, na tila naghihintay ng isang mahalagang sagot mula kay Hajen. Tumikim si Hajen at ngumiti ng bahagya. Mabuti naman at direkta kang klase ng tao, ani Hajen habang nakatitig kay Hungrian. Aniya, ayaw ko rin ng mga pasikot-sikot. Habang nagsasalita, nagsalin siya ng alak sa kanyang sariling baso. Tumigil siya saglit, tinikman ang alak, at pagkatapos ay seryosong sinabi kay Hungrian ng mata sa mata, ikaw, dapat kang sumuko sa penal law hall. Binibigyan kita ng pagkakataon na gawin ito ng maayos. Hindi makapaniwala si Hungrian sa narinig. Ang malamig na aura sa paligid niya ay biglang nagbago, naging mas madilim at mas mabigat. Kumawala mula sa kanyang katawan ang isang matinding demonic energy na tila naghuhudyat ng paparating na peligro. Isuko, ang sarili ko. Bulong niya, halos tumatawa sa kaisipang iyon. Ang mga mata niya'y naging mas malalim ang titig, puno ng galit at pagkainis. Aniya, hindi ko yata nauunawaan kung ano ang sinasabi mo. Naramdaman ni Hajen ang bigat ng aura ni Hungrian, ngunit nanatili siyang kalmado, hindi natitinag sa harap ng demonyong enerhiya na pumapalibot sa Berserk Demon Squad leader. Oo, sabi niya, hindi nag-aalinlangan. Sumuko ka sa penal law. Ituturing lang nila iyon na isang minor offense, hindi masyadong mabigat. Dalawa lang ang maaaring kahinatnan nito, magpapataw sila ng parusa para sa self-reflection o kakaltasan ng sahod mo. Wala naman itong malaking epekto sa'yo. No big deal, di ba? Tumitig si Hungrian kay Hajen, hindi makapaniwala sa mga sinasabi nito. Bawat salita ni Hajen ay kalkulado, at alam niyang nasa alanganin si Hungrian. Sa loob ng Divine Cult, kahit na gaano kalakas ang isang individual, ang mga batas ay hindi madaling suwayan. Kung hindi susuko si Hungrian ngayon, maaari itong magdulot ng mas malaking gulo, at balak itong gamitin ni Hajen upang mapaamo ang kaharap niyang leader na tila isang mabangis na tigre handa siyang sakmalin. Ang demonic energy ni Hungrian ay lalo pang lumakas, tila nagpapakita ng hindi pagsang-ayon sa mungkahi ni Hajen. Ang tensyon ay nag-uumapo, at tila anumang sandali, maaaring sumabog ang kaguluhan. Nanliit ang mga mata ni Hungrian habang sinusuri ang taong kaharap, nagtataka kung sino ba talaga ito. Bigla na lang itong sumulpat sa gitna ng kanilang pagtitipon, hindi man lang niya personal na kilala ito, at ngayon ay inuutusan pa siyang sumuko.
Isang bagay na hindi niya maatim, kaya't naglaro ang kanyang isip, gaano kaya karami ang alam ng taong ito tungkol sa kanya at sa Berserk Demon Squad. Pilit niyang tinutuklas ang motibo nito habang bumubuo ng sariling depensa. Pinilit ni Hungrian na maging kalmado at itinanggi ang mga paratang. Aniya, gaya ng sinabi ko kanina, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Wala akong ginawang kahit anong krimen. Nagpatuloy siya, inaasahan na may liligaw ang kausap. Ngunit hindi nagpatinag si Hajen. Nakangisi itong bahagya, ngunit ang titig niya ay naging mas matalim. Talaga, sagot ni Hajen. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Hungrian na tila binabasa ang bawat pagdududa sa kanyang isip. Ang susunod na sinabi ni Hajen ay nakapagpadagdag sa namumuong tensyon. Aniya. Kung gayon, papaanong umaabot ng libong niyang ang gastusin ng Berserk Demon Squad kada buwan? Number 1 kayo sa pagiging malupit. Ngunit hindi sa lakas. Samantalang ang unang hukbo ng Divine Cult mismo ay may buwan ng gastos na 800 niyang lamang pero mas malaki pa ang ginagastos nyo. Ramdam ni Hungrian ang akusasyon at patagang pagbabante sa mga salita ni Hajen. Ang bawat kataga ay tila may nakaimbak na patunay, kaya't hindi na niya magawang magsalita ng malaya. Paanong nalaman ni Hajen ang eksaktong halaga ng kanilang gastusin? Hindi ito impormasyon na basta-basta lamang nalalaman ng kahit sino. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Hungrian. Alam niyang hindi birong akusasyon ang banibitawan ni Hajen, at kung totoo man ang mga paratang, maaaring nasa alanganin siya, hindi lamang sa loob ng kanilang hukbo kundi sa buong Divine Cult. Nanatiling tahimik si Hungrian, pilit na iniisip ang susunod niyang hakbang. Alam niyang nasa alanganin na siya, at ang bawat galaw mula dito ay maaaring magdala ng mas malaking kapahamakan, hindi lamang sa kanya kundi pati sa kanyang mga tauhan. Habang nanatiling nakaupo si Hajen, kalmado niyang pinagmasdan ang reaksyon ni Hungrian. Kitang-kita sa mukha nito ang inis at galit. Ang galaw at mga salita ni Hungrian ay nagpapakita ng paninindigang itago ang katotohanan, ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon ay may nagtatagong takot na mabunyag ang mas malalim na lihim. Nakuha ni Hajen ang mga detalye ukol sa budget at gastusin ng iba't ibang combat squads mula kay Soyeon Sim. Mula sa mga tala na kanyang inaral, napansin niya ang hindi makatuwirang laki ng budget ng Berserk Demon Squad, lalo pat maliit lang ang squad nila at ang mga miyembro nito ay puro mga basag ulo at kilabot na wala sa katinoan. Kahit saang banda, hindi makatuwiran at hindi kapanipaniwala na mas malaki pa ang kanilang ginagastos kumpara sa unang hukbo ng Divine Cult na siyang pangunahing puwersa ng kulto. Ipinapahiwatig lamang nito na may natatanggap silang sikretong pondo mula sa ibang tao, maliban sa opisyal na budget na binibigay ng kulto. At isang tao lamang ang naiisip ni Hajen na gagawa ng ganitong bagay ng palihim sa loob ng Divine Cult. Malumanay ngunit matalim na sabi ni Hajen, napagtanto ko na nakatanggap kayo ng pera. Maaaring sa isang hapunan o sa iba pang pagkakataon. Pero kung aaminin mo ito sa penal law hall, hindi ko na palalakihin pa ang issue. Pero bilang kapalit, kailangan mong sabihin sa akin kung sino ang nagbibigay ng pera sa inyo. Napangiti si Hungrian, ngunit ang ngiting iyon ay puno ng mapait na katotohanan. Bigla niyang napagtanto na hindi siya ang pangunahing target ni Hajen. Isa lamang siyang pyesa sa mas malaking laro ng kapangyarihan sa loob ng Divine Cult, tulad ng larong chess na puno ng estratehiya, at iyon ang higit na nagpataas ng kanyang galit. Para siyang isang pawn na ginagamit ng mga batang Panginoon o disipulo sa kanilang labanan para sa trono. Isang bagay na lalong nagpagalit sa kanya. Tumayo si Hungrian ng padubog, at sa kanyang paggalaw, nagbuga ng mas matinding demonic energy sa paligid. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang nag-uumapo na galit, ngunit sa kabila nito, nananatili siyang maingat. Sabi niya ng halos nanginginig sa inis, hindi ko alam kung saan mo nakuha ang mga maling chismis na ito. Pero wala kang pruweba na ginawa ko nga yan. Kung nagpunta ka rito para akusahan ako, nasaan ang ebidensya mo? Pero wala ka namang dala at puro ka lang paratang. Nagpahinga ng ilang segundo si Hajen bago sumagot, tila binabasa ang bawat emosyon ni Hungrian. Sa bawat galaw at salita ng Berserk Demon Squad leader, lalong napatunayan ni Hajen na may itinatago nga siya. Hindi na kailangang sabihin ang ebidensya, ang mga reaksyon ni Hungrian mismo ang nagpapakita na may katotohanan sa kanyang mga hinala.
Ngunit sa ngayon, hindi pa siya magmamadaling ailatag ang lahat ng baraha. Si Hadja naman ay kalmadong nakaupo pa rin habang casual na umiinom ng alak at sinabi, "So sinasabi mo na ang krimen na walang ebidensya ay hindi isang krimen, tama ba? Libangan mo ba talagang gawing mas komplikado ang mga bagay-bagay?" Tinanong niya ito bilang pagbabanta na kung hindi siya agad susuko ay mas malala ang naghihintay na kaparusahan. Ngunit hindi nagpatinag si Hungarian at wala itong balang ilaglag ang mga kasamahan at lalong walang balak na aminin ang kanyang ginawang lihim na transaksyon. Ibinalik niya ang paratang sa kausap, aniya, ang batang Panginoon ang nagpapakomplikado ng mga bagay-bagay. Unti-unti na siyang humayo at naglakad palayo sa mesa at sinabing, "Salamat sa inumin pero aalis na ako." Ang mga salita ni Hadjan ay tila mga punyal na tumusok sa isip ni Hungarian. Alam niya ang ibig sabihin ng banta na iyon. Ang oras niya ay limitado, at bawat segundo ng kanilang pag-uusap ay maaaring maging daan upang mas lumala ang sitwasyon, kaya mas minabuti niyang umalis upang takasan ang sitwasyon. Alam niya ang magiging epekto ng mga paratang na iyon kapag lumabas ito sa publiko at lalong naging komplikado. Kung magsisimula ng isang imbestigasyon, hindi lang siya ang madadamay kundi ang buong squad niya. At kapag nangyari iyon, masisira hindi lang ang kanyang reputasyon kundi pati ang kabuuan ng Berserk Demon Squad. Ngunit hindi pa siya tuluyang nakakalayo ay inilapag ni Hadjan ang ikalawang baraha, "Ipinamahagi mo ang perang natanggap mo mula sa ikaapat na batang Panginoon sa mga miyembro ng squad mo. Dahil dito, biglang tumaas ang mga nakatalang gastusin ng grupo ninyo. Alam naman ng lahat na imposible kayong gumastos ng ganoon kalaki gamit lamang ang maliit na budget na tinatanggap nyo. Hindi ba't lahat ng tauhan mo'y huhulihin kapag inimbestigahan namin ang mga gastusin at natuklasang tumanggap kayo ng pera mula sa isang hindi kilalang tao? Kapag nangyari yon, maaaring buwagin o ireorganisa ang Berserk Demon Squad." Tunog bantaman ito ngunit ito ang katotohanan na maaaring mangyari kapag naungkat ang mga detailer. Natigilan sa paglalakad sa kahuminga ng malalim si Hungarian, ang mga matay puno ng seryosong pagsisiyasat. Saka siya sumagot, "Gusto mo talagang ungkatin ito lahat, ha?" Ang boses niya ay mas mababa na ngayon, parang ang bawat salita ay nilalabanan ang init ng kanyang damdamin. Ngunit nanatili si Hadjan sa kanyang kalmadong disposisyon, hindi man lamang naapektuhan ng pagbabago ng tono ni Hungarian. Uminom siya ng huling lagok mula sa kanyang baso, pagkatapos ay marahang ibinaba ito sa mesa. "Wow! Tignan mo yung tono mo," sabi ni Hadjan, na may bahid ng bahagyang ngiti. "Ang sabi ko, magiging maayos ang lahat kapag sumuko ka sa batas. Hindi ako nandito para mangabuso ng kapangyarihan. Nasa iyong mga kamay ang desisyon. Ano, maglalabas ka ba ng espada at pipiliin na magkagulo tayo rito bago ka sumuko?" Si Hungarian, na kilala sa kanyang pagiging mabangis at mapusok, ay parang napilitang huminto upang isaalang-alang ang mga posibleng mangyari. Alam niyang hindi magpapatalo ang kanyang kausap pero hindi niya ito kayang takutin o kontrolin tulad ng ginagawa niya sa ibang tao. At ang totoo, wala siyang malinaw na plano o paraan upang takasan ang sitwasyon na ito nang hindi nalalagay sa alanganin ang buong squad niya. Ang mga kamao niya ay unti-unting lumuwag. Alam niyang kahit gaano pa siya kalakas, hindi sapat ang tapang upang kalabanan ang isang batang Panginoon na may suporta ng Penal Law Hall. Isang malalim na buntong hininga ang lumabas sa kanyang mga labi. May halong pagkatalo sa kanyang susunod. Nasagot, "Aniya, hindi ako maaaring mag-iwan ng mga sugat sa isang mahalagang taong kagaya mo." Lalo pa siyang ininis ni Hadjan, tila sinasadya niyang pag-initin ang ulo nito. "Aniya, ibig mong sabihin okay lang mag-iwan ng mga pasa. Grabe, nakakatakot nga yan." Ang kanyang pang-aasar ay sapol sa banga nang biglang sumugod si Chagwang, galit na galit, at sumigaw, "Yang sinasabi mong pasa, ibibigay ko muna sa'yo." Napuno ng tensyon ang buong paligid ng mabilis na kumilos si Chagwang, puno ng galit sa mga pang-iinsulto ng ikatlong batang Panginoon. Mabilis at malakas ang atake ni Chagwang, ang kamao niya ay puno ng puot na tila ang intensyon ay hindi lamang mag-iwan ng pasa kundi magpabagsak ng kaaway. Ngunit kahit gaano kabilas ang kanyang galaw, mas mabilis pa rin si Hadjan. Agad na nasalag ni Hadjan ang kamao ni Chagwang gamit ang isang kamay, na parang walang kahirap-hirap.
Ang pag-uusap kanina, na tila larong salita lamang, ay agad na nauwi sa aksyon, at sa isang kisap mata, bigla niyang na-counter-attack si Chagwang. Sa sobrang bilis ng kanyang galaw, tila hindi napansin ng iba ang ginawa niyang pagtulak sa katawan ng kalaban. Tumilapon si Chagwang parang isang daong dinadala ng malakas na hangin, at bumangga siya sa pader ng restaurant, at nagdulot ng malakas na tunog ng pagbagsak. Ang lahat ng nasa loob ng restaurant ay natigilan, tila natulala sa bilis ng pangyayari. Ang ingay ng kanilang pagsasalita at mga alak na iniinom ay biglang napalitan ng katahimikan. Nakatingin ang lahat kay Hajen at sa tumilapong katawan ni Chagwang, na ngayon ay tila hirap bumangon mula sa kanyang kinahihigaan sa pader. Habang nakaupo pa rin si Hajen, kalmado at walang bakas ng pag-aalala, binitiwan niya ang isang bahagyang ngiti. Sabi niya nang may halong panunuya sa kanyang tinig, "Oops, masyado bang malakas ang puwersang ginamit ko? Hindi ko sinasadya." Ang tono ni Hajen ay tila naglalagay ng asin sa sugat ni Hungrian. Hindi niya sineryoso ang kalaban, at ang pagpapakita ng ganoong kapangyarihan sa kabila ng kanyang kalmadong disposisyon ay lalong nagpahiwatig ng kanyang superioridad. Kitang-kita sa mukha ni Hungrian ang di mapigil na tensyon. Alam niya na ang bawat kilos nito ngayon ay may mensaheng nais iparating. Hindi ito ordinaryong pagpapakita ng lakas lamang, ito'y isang uri ng pagpapahiwatig na kahit gaano pa kaagresibo o kagalit ang kanyang kasamahan, walang silbi iyon laban sa kakayahan ni Hajen. Dito nag-alab ang galit sa mga mata ni Hungrian, na hindi na niya napigilan dahil sa tinamo ng kanyang second in charge. Sa bawat sandali na nasal-ayan niyang muli ang mukha ng ikatlong batang Panginoon, lalong nagningas ang demonic energy nito. "Ayoko sanang gumamit ng dahas ngayon dahil matagal na mula nung huli kaming nagkasiyahan sa squad, pero ikaw, kanina ka pa, sumusobra ka na." Sigaw niya, sabay biglang sumugod kay Hajen. Mabilis ang galaw ni Hungrian, halos hindi maramdaman ang bigat ng kanyang mga hakbang habang tinutulak ang sarili patungo sa kaaway. Ang kamao niya'y puno ng puwersa at galit, sapat para puwersahang pabagsakin kahit ang pinakamalakas na mandirigma. Ngunit hindi natitinag si Hajen. Agad niyang nasalag ang atake ni Hungrian na may kasanayan at kalmadong umatras ng ilang hakbang, ngunit mababakas ang puwersa ng pag-atres nito dahil nagmarka sa sahig. Hinayaan niya itong sumugod dahil sinusuri ni Hajen ang kanyang kakayahan. Sa isip ni Hajen, naramdaman niyang may kakaibang bilis at talas ang mga atake ni Hungrian. Hindi ito basta-basta. "Wow! Magaling ka pala," sabi ni Hajen, bahagyang nagulat sa kanyang natuklasan. Pero hindi nagpatinag si Hungrian, lalo pang tumindi ang kanyang galit dahil tila minamaliit siya ng kalaban. Habang patuloy ang sunod-sunod na atake, sumisigaw siya, "Ito ang kauna-unahang dinner party namin ngayong taon. Kaya hindi ko mapapatawad ang sinumang sisire sa masayang araw na tulad nito, kahit pa ang taong iyon ay isang disipulo ng Demon Lord." Tumigil si Hajen sa pagsalag at tumingin kay Hungrian, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay malamig at hindi natitinag. Ang boses ni Hajen ay kalmado ngunit may halong babala, nang sabihin niya, "Hoy, bantayan mo ang mga sinasabi mo. Hindi ako ang samaire sa hapunan niyo." Ang totoo, ang mangmangmong tauhan ang nag-umpisa nito. Sabay tingin kay Chagwang na ngayon ay nakahandusay pa rin sa pader, wala ng lakas para bumangon. Dugtong pa ni Hajen, "At ikaw, na ayaw umamin ng kasalanan mo dahil sa pride mo." Napatigil si Hungrian, huminto ang mga atake niya, ngunit ang demonic energy na bumabalot sa kanya ay tila nag-aapoy pa rin sa hangin. Kitang-kita sa mukha niya ang puot at galit, ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may bahid ng pagkagilty at pagdadalawang isip. Alam niyang totoo ang mga sinasabi ni Hajen. Alam niyang may nangyayari sa likod ng mga eksena, at siya ay bahagi nito, kahit pilit niya itong itinatanggi. Nanggagalaiti si Hungrian sa bawat salitang banibitawan ni Hajen. Habang nagkakainitin ang dalawang panig, nagmamasid naman ang mga miyembro ng squad sa paligid, hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Kanina lamang ay masaya silang kumakain, pero ngayon ay nagkakagulo na. Ang mesa at alak ay natamba, basag ang ilang pinggan, at tumilapon na rin ang kanilang pangalawang pinuno, si Chagwang, walang malay at duguan sa dingding ng silid. Hindi nila naintindihan kung ano ang dahilan ng biglaang tensyon sa pagitan ni Hungrian at ng batang Panginoon. Ang tanging malinaw sa kanila ngayon ay masasaksihan nila ang tunggalian ng dalawang malalakas na martial artist.
Hindi na nakapagpigil si Hong Brian at muling sumugod kay Hajen, habang galit na sumisigaw, ang daldal mo rin ano. Dapat nanatili ka na lang sa bahay mo para magpahinga kung kagagaling mo lang sa chi blockage. Bakit ka nandito at nanggugulo? Sunod-sunod ang mga mabibilis na suntok niya, ngunit magaan na nakakaiwas si Hajen na parang hangin, at tila iniinsulto pa siya sa bawat pag-iwas. Ngunit imbes na magpaapekto, sumagot si Hajen ng may pagtataka, chi blockage. Di mo ba alam kung gaano katagal na yon? Mas dapat mong bigyan ng pansin kung ano ang nangyayari sa loob ng Divine Cult kaysa puro pambabasag ulo ang inaatupag mo. At sa isang mabilis na galaw, nahawakan ni Hajen ang ulo ni Hong Brian at sinuntok ito ng buong lakas. Sa ngayon ay tumilapon naman si Hong Brian, tumama sa pader at umalangaw-ngaw sa buong gusali ang ingay ng napinsalang pader. Nagbagsakan ng mga kahoy at napuno ng alikabok ang tinamaang lugar. Si Hajen naman ay pilyong ngumiti at may kumpiyansang sumuntok sa hangin na para bang naglalaro lang ng video game, counterattack success. Sa kabila ng sakit, mabilis na nakabalik sa balanse si Hong Brian, tila hindi alintana ang tinanggap na atake. Nakaluhod siya, isang tuhod nakasayad sa sahig, at kahit nakayuko, ang mga mata niya ay kumikislap sa galit. Wala na akong pakialam kahit ikaw pa ang ikatlong batang Panginoon. Patay ka sa akin. Sumigaw niya ng buong inis. Nakangisi lang si Hajen, tila ba nag-e-enjoy pa sa sitwasyon. Gamit ang hintuturo, pinalapit niya pa si Hong Brian para ipakita ang paghahaman at kawalan ng takot. Sabi niya nang may bahid ng pang-aasar, sige lang, bring it on. Lalong nagliyab ang galit ni Hong Brian. Tumindig siya mula sa sahig at sumugod muli, ang demonic energy niya ay halos makita na ng mga tao sa paligid, bumabalot sa katawan niya na parang apoy. Ang bawat hakbang niya'y mabigat, at ang bawat suntok ay mas mabagsik kaysa sa nauna. Samantala, sa loob ng marangyang silid ni Hong Yong-un, ang ikaapat na batang Panginoon ng Divine Cult, tahimik na nakatayong ito habang time na nakatanaw sa bintana, humihit-hit ng pipa. Sa kanyang likuran ay dumating si Xin Wei, ang kanyang kasabwat na dumalo upang magulat ng nagaganap na sagupaan ni Yui Hong Brian at Sorayang. Napuno ng tensyon ang ekspresyon ni Xin Wei, aniya habang nag-aalala, ako'y nangangamba, Panginoon. Hindi maganda ang takbo ng sitwasyon. Ang ikatlong batang Panginoon pa mismo ang nagtungo roon. Pinahihiwatig niya na hindi ito aksidente ngunit mukhang may pinaplano ang ikatlong batang Panginoon sa pagkakataong ito na may kinalaman sa kanila. Walang pagkagulat na makikita sa mukha ni Hong Yong-un. Alam na niya ang mga pangyayari bago pa man dumating ang ulat. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, tila ba pinaglalaroan lang niya sa isip ang mga sitwasyon na nagaganap. Hindi na ako nagugulat. Malamang ay ako ang target niya, sagot ni Hong Yong-un nang malamig at matalim ang mga salita. Sinusubukan niya akong Sir-on. Alam kong layunin ni Hajen na wasakin ang ugnayan namin ni Yui Hong Brian, ang leader ng Berserk Demon Squad. Nag-atubili si Xin Wei bago muling magsalita, tinitimbang kung paano ipapahayag ang kanyang mga susunod na salita. Kung gayon, Panginoon, dapat na ba tayong kumilos? Kung patuloy na mangyayari ito, maaaring mas lalong lumala ang sitwasyon at ang ating impluwensya ay. Pinutol ni Hong Yong-un ang kanyang sinasabi. Hindi mo na kailangang mag-alala, tugon niya ng tiwala sa sarili. Si Hong Brian, siguradong hindi niya ako ilalaglag. At sa pagkakakilala ko sa kanya, alam kong mas lalo siyang mananahimat kung nasaktan ng ikatlong disipulo ang pride niya. Hindi nagawang itago ni Xin Wei ang bahagyang pagkagulat. Kaya ba, Panginoon, hinahayaan niyo lang silang maglaban? Tanong niya, halos hindi makapaniwala sa kasiguruhan ng ikaapat na batang Panginoon. Puno ng kumpiyansa si Hong Yong-un na sumagot, mas mabuti nang maglaban sila. Ano man ang kalabasan ng laban na iyon, alam kong ang sino man sa kanila, si Sorayang o si Hong Brian, wala sa kanila ang makakaalis ng hindi sugatan. Mas makakabuti pa sa akin na magtamo sila ng pinsala mula sa isa't isa kaysa patuloy silang maging banta. Sa mga huling salitang iyon, napagtanto ni Xin Wei ang taktika ng kanyang Panginoon, hindi pagkilos sa gitna ng gulo, kundi ang pagmanipula sa sitwasyon upang mapakinabangan ang kahinaan ng bawat isa. Alam niyang hindi na kailangan pang magtanong. Si Hong Yong-un ay hindi lamang isang batang Panginoon, siya ay isang maestro ng estratehiya.
Tahimik siyang yumuko at lumisan sa silid, at naiwan si Hong Yuamon na nakatingin pa rin sa labas ng bintana, tila iniisip na ang susunod na hakbang sa laro ng kapangyarihan. Sa pagbabalik ng eksena sa nagkagulong restaurant, makikitang nag-iipon ng enerhiya si Yui Hongrian sa kanyang palad at mabilis itong ibinato kay Hajan. Napansin ni Hajan na ito ang Green Jade Demon Arts na alam niyang na-master na ni Hongrian. Ngunit nagulat siya nang itapon ito papunta sa kanya, lalo na't nasa loob sila ng gusali, tiyak na magdudulot ito ng malaking pinsala. At sa isang iglap, sumabog nga ang tinamaang parte ng gusali kaya nabutas ang pader, lubhang na pinsala. Nakaiwas si Hajan at pabirong sinabi, "Nako naman. Sabi nga nila, nabubulag ka ng galit kapag napipikon ka at wala ka ng pakialam sa paligid. Mukhang tama ang mga bali-balita tungkol sayo. Hoy! Ayos lang sakin makipaglaban, pero sana wag ka namang sumairan ng mga ari-arian." Sa isang sulok naman, tila nawala ng malay ang may-ari ng restaurant nang makita ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang restaurant, at inalalayan siya ng mga tauhan niya nang matamba siya sa panghihina. Lalo pang nang asar si Hajan, sa bagay pwede mo namang gamitin pambayad sa nasirang pader ang perang natanggap mo mula sa ikaapat na batang Panginoon, di ba? Lalo namang nag-alab ang galit ni Hongrian at sumigaw, "Tumigil ka. Tingin mo ba nakakatawa te?" Sabay nagpakawala ng mas malakas na suntok. Nasalag ni Hajan ang suntok, ngunit napaatras pa rin siya hanggang bumangga ang likod niya sa pader. Grabe, ang lakas ng suntok na yun aniya. Bago pa siya makahuma, sumugod muli ang kalaban at muling nagpakawala ng isang malakas na suntok. Nasalag ulit ito ni Hajan, sabay sabing, "Pati ang follow-up attack mo, malakas din." Patuloy na dumedepensa si Hajan nang bigla siyang sinipa sa leeg, dahilan para siya'y tumilapon. Nang tumilapon si Hajan mula sa malakas na sipa sa kanyang leeg, naramdaman niya ang kirot na gumapang sa kanyang katawan, ngunit sa kabila nito, ngumisi siya na tila ba nag-e-enjoy sa nangyayari. "Aray, masakit yun Bulalas ni Hajan. Muling umatake si Hongryong, ngunit mabilis na nakatalon si Hajan upang makaiwas, kaya tumama ang kamao ni Hongryong sa sahig, dahilan upang mabasag ito at kumalat ang mga tipak ng bato. Tumilapon ang mga piraso ng sahig sa paligid, at napaatras ang mga nakamasid na tauhan sa takot na masaktan. Napansin ni Hajan ang malalim na butas na nilikha ng suntok ni Hongrian. Ngunit lalo niya itong inasar, "Wow, nasira mo na naman ang sahig. Sabi ko sa'yo hindi ka dapat naninira ng mga ari-arian. Kawawa naman yung may-ari ng restaurant, nahimatay na. Dapat talaga maghanda ka na ng mas malaking bayad." Matapos ang serye ng mga malalakas na atake ni Yui Hongrian, tila mas lalo pang nagiging seryoso ang labanan. Sa bawat hakbang at bawat galaw ni Hongrian, ramdam ni Hajan ang mabibigat at determinadong atake nito. Hindi ito nagbibiro, at tila nais talaga siya nitong mapatamba ng husto. Ngunit kahit gaano pa kalakas ang bawat suntok, naiiwasan ni Hajan ito ng madali dahil parang laro lamang sa kanya ang labanan. Hindi na makapagpigil si Hongrian, lalo na sa patuloy na pang-iinis ni Hajan. Muli siyang sumugod, halos sumabog sa dami ng enerhiyang inilalabas. "Tumahimik ka. Isang salita mo pa at ako mismo ang tatapos sa laban na ito." Ngunit sa kabila ng puot ni Hongrian, kalmado pa rin si Hajan, parang walang epekto sa kanya ang pagwawala nito. Mabilis siyang nakaiwas sa isa pang serye ng suntok at sipa. Dito na mas naging alerto si Hajan, dahil ramdam niya na mas malakas at mas mabilis ang mga atake ni Hongrian. Hindi na sapat na dumedepensa lang siya. Sa bawat suntok at sipa ni Hongrian, kinailangan na ni Hajan ang buong konsentrasyon at bilis upang makaiwas. Alam niyang hindi na ito isang simpleng laban, seryoso na talaga si Hongrian, at wala na itong balak na magpigil. Sa isip ni Hajan, unti-unti niyang nauunawaan kung bakit binabayaran ng malaking halaga si Hongrian ng ikaapat na batang Panginoon. Malakas talaga siya, sabi ni Hajan sa sarili. Pero hindi siya mukhang tipo ng tao na madadala sa pera. May iba pa sigurong dahilan. Habang iniisip niya ito, hindi siya makapagpigil na magtanong sa kanyang isipan, kung ganon, bakit kaya niya tinanggap ang alok ng ikaapat. Habang humahanggo si Hongrian, tumigil ito saglit at ngumiti ng bahagya, halatang nag-enjoy sa laban. Matagal na panahon na mula nang huli akong matuwa sa isang labanan, sabi niya, habang tumatayo ng tuwid, pinipigilan ang pagod.
Ikaw lang ang nagbigay sa akin ng ganitong excitement mula noon. Hindi ko akalaing may kakayahan kang makipagsabayan. Si Hajen, bagamat humihinga na rin ng mabilis, ay nanatiling kalmado. Tinitigan niya si Hungrian mula ulo hanggang paa, sinusuri ang bawat kilos nito. Naramdaman ni Hajen ang pagtaas ng enerhiya sa paligid ni Hungrian. Pinagmasdan ni Hajen ang kaaway. Alam niyang malakas si Hungrian, at sa kabila ng kanyang pagdududa, naramdaman niya ang respeto para sa kakayahan nito. Sa mga nakaraang sagupaan, bihira siyang makatagpo ng isang katulad ni Hungrian, isang martial artist na hindi lamang umaasa sa brute force kundi gumagamit ng disiplina at kasanayan. Nag-ipon si Hungrian ng enerhiya sa kanyang mga palad, at sa isang iglap, bumitaw siya ng isang malakas na atake, na tila naglalayong tapusin na ang laban. Sabik namang pinanunod ng mga kasamahan ni Yui Hungrian sa Berserk Demon Squad ang laban, ngunit hindi maikikaila ang halong kaba sa kanilang mga mukha. Alam nilang ang kalaban ng kanilang leader ay isang disipulo ng Demon Lord, isang napakabigat na kalaban na hindi basta-bastang ginagalaw ng iba. Bagamat alam nila ang lakas at kasanayan ni Yui Hungrian sa pakikipaglaban, hindi nila maiwasang mag-alala na baka may mangyaring masama sa kanya. Para sa kanila, hindi lamang ang leader ng kanilang squad ang nakataya sa labanan, kundi pati na rin ang reputasyon ng buong grupo. Tahimik silang nagbubulungan, bawat isa'y nagpapahayag ng kanilang saloobin. Kaya ba ng leader natin ito? Masyadong delikado ang kalaban niya ngayon, bulong ng isa. Oo nga, kahit gaano kalakas si Hungrian, disipulo pa rin ng Demon Lord ang kalaban niya, sagot naman ng isa pa. Ang tensyon sa ere ay palalim ng palalim. Sa kalagitnaan ng kanilang mga usapan, biglang sumigaw si Yui Hungrian na siyang kumuha ng atensyon ng buong squad. Napatingin silang lahat sa kanya. Makinig kayong lahat. Malakas na anunsyo ni Hungrian habang nakangisi at halatang hindi natitinag sa kabila ng laban. Nasira na ang napakaganda nating dinner party dahil sa mga personal na issue. Kaya ako nang bahala rito, kahit na ipadala pa ako sa penal law hall pagkatapos nito. Walang problema. Kaya kayo, mag-enjoy lang sa buong gabing ito. Isa itong utos. Nagulat ang lahat sa mga sinabi ni Hungrian. Ang kanilang leader, sa gitna ng isang laban, ay nagagawa pang isipin ang kanilang kasiyahan. Saglit silang natameme, pero maya-maya lang, nagsimula ng sumabog ang kanilang hiyawan. Para bang isang signal ang sinabi ni Hungrian para muling magdiwang ang buong squad. Itinaas nila ang kanilang mga kamao sa ere, sabay-sabay na nag-cheer para sa kanilang leader. Ang mga sigaw nila ay umalangaw-ngaw sa buong restaurant, tila ba nagiging mas palaban ang kanilang damdamin dahil sa ipinapakitang tapang ni Hungrian. Napangiti si Hajen habang pinagmamasdan ang kanilang hiyawan. Bagay na bagay ang pangalan ng squad na ito sa kanila, sabi niya. Parang mga demonyong walang takot at walang pakialam sa hinaharap, palaging handa sa kahit anong laban. Sa kabila ng mga masasalimuot na sitwasyong kanyang nasaksihan sa Heavenly Demon Divine Cult, hindi niya maiwasang humanga sa kakaibang samahan ng Berserk Demon Squad. Ang kanilang katapangan at pagtitiwala sa kanilang leader ay hindi katulad ng ibang mga grupong nakilala niya. Habang patuloy ang hiyawan ng Berserk Demon Squad, naramdaman ni Hajen ang isang kakaibang enerhiya sa paligid. Hindi ito ang tipikal na labanan kung saan puro takot at kaba ang nararamdaman ng mga tagapanood. Sa halip tila isang laro para sa kanila ang lahat ng ito, isang pagkakataong ipakita ang kanilang lakas at tapang. At ngayon, sa gitna ng labanang ito, mas lalong naging maliwanag kay Hajen na ang mga miyembro ng Berserk Demon Squad ay hindi lamang basta mga martial artist. Sila'y mga taong handang magpakamatay para sa kanilang leader, para sa kanilang karangalan, at para sa kanilang samahan. Sabi ni Hajen sa sarili, aba, kung ganitong klase ang samahan na meron sila, hindi nakapagtataka na napili silang maging bahagi ng Heavenly Demon Divine Cult. Punong-puno ng interesanting tao ang lugar na ito. Ang mga miyembro ng Berserk Demon Squad, bagamat alam ang panganib na kinakaharap ng kanilang leader, ay nagdesisyon na magtiwala sa kakayahan nito. Isa-isa nilang sinisigaw ang pangalan ni Hungrian, nagpapakita ng kanilang buong suporta at pagmamalaki. Sa kanilang mga puso, wala nang mas mahalaga pa kundi ang makita ang kanilang leader na lumabas bilang panalo sa labanang ito, hindi lamang laban para sa kanya, kundi laban para sa kanilang lahat.
Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam ni Hajen na ang labanang ito ay hindi lamang para sa kasiyahan o karangalan. May mas malalim pang dahilan kung bakit pumayag si Yui Hongrian na tanggapin ang alok ni Hong Yuamon. At iyon ang tunay na nais malaman ni Hajen. Sabi ni Hajen kay Yui Hongrian, nakakataba naman ng puso ang grupo nyo. Tumugon si Yui Hongrian ng may casual na ngiti, oo, ganon nga kami. Habang nagkakaroon ng maikling palitan ng salita, napaisip si Hajen. Hindi niya maiwasang magtaka kung paano ang isang tulad ni Yui Hongrian, na labis na talentado at may kakaibang kakayahan, ay magpapasilo sa alok ng pera mula sa ikaapat na batang Panginoon, si Hong Yuamon. Sa kanyang karanasan, ang mga kagaya ni Yui Hongrian ay hindi basta-basta nadadala sa ganitong klaseng pakikipagtransaksyon, lalo na kung ito'y may bahid ng katiwalian o panganib. Bagamat masasabing ang kapangyarihan at impluwensya ng batang Panginoon ay malaki, hindi ito sapat na dahilan para lubusang sumunod ang isang tulad ni Yui Hongrian, maliban na lamang kung may mas malalim pang dahilan o lihim na motibo. At yun ang pakay na malaman ni Hajen bunga ng confrontation na ito. Patuloy ang pag-aanalisa ni Hajen sa sitwasyon. Hindi lamang ito isang simpleng labanan, ito ay mas malalim na pakikitungo sa pagitan ng mga puwersa sa loob ng kulto. Ang katotohanan na si Yui Hongrian ay mukhang walang bahid ng pagsisisi o pag-aalinlangan sa pagtanggap ng pera ay nagbigay ng maraming tanong sa isipan ni Hajen. Hindi ba dapat ang isang martial artist ay may integridad, lalo na ang leader ng Berserk Demon Squad, ay patutol sa ganitong uri ng suhulan? Sa isip ni Hajen, nagsimula siyang maglaro ng mga ideya kung paano niya hihimukin si Hongrian na aminin ang kanyang tunay na motibo. Naiisip na rin ni Hajen kung dapat na ba niyang itigil ang kanyang panunubok at pagmamanipula sa kalaban. Baka oras na para kumilos na ng mas agresibo upang makuha ang mga sagot na kailangan niya. Sa pagninilay ni Hajen, napagtanto niyang ang labanang ito ay hindi lamang pisikal na tunggalian. Ito ay isang laro ng isipan, ng manipulasyon, at ng pagkuha ng impormasyon. Sumagi sa kanyang isipan ang posibilidad na bugbugin na lang si Hongrian, pero sapat lamang para hindi siya mapahamak ng todo. Sa ganitong paraan, baka sakaling bumigay ito at magpakita ng kahit konting kahinaan. Hindi si Hajen ang tipong pumipili ng mararahas na solusyon, ngunit sa sitwasyong ito, tila yon ang pinakamabilis na paraan para makuha ang katotohanan. Bugbugin ko na lang kaya siya pero sapat lang para makinig siya sa akin. Tanong niya sa sarili. Alam niyang hindi ito ang pinaka-etikal na paraan, ngunit minsan, sa isang komplikadong sitwasyon, kailangang gamitin ang lakas at dahas upang makuha ang mga sagot. Pero sa kabila ng lahat, may bahaging nag-aalangan sa kanya. Sa gitna ng kanyang pag-iisip ng susunod na hakbang, bigla namang lumitaw sa gitna ng labanan si Goldie, masiglang lumulukso papalapit kay Hajen. Napatingin si Hajen at nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Hala, Goldie. Anong ginagawa mo rito? Sabi ko sa'yo maghintay ka lang sa labas. Sigaw niya, halatang nag-aalala. Sa kabilang banda, agad namang nag-alab ang demonic energy ni Yui Hongrian na nagpakita ng galit sa kanyang boses. Hoy! Bakit ka nadidistract gayong nandito ako sa harap mo? Minamaliit mo talaga ako, ha? Tumindi ang kanyang enerhiya, at ramdam ni Hajen ang lakas ng energy wave na gaya ng kanina, handa na namang magpakawala ng malakas na atake si Yui Hongrian mula sa kanyang palad, parang Kamihami wave. Ang intensyon ng kanyang susunod na hakbang ay malinaw, tatapusin na niya si Hajen. Patay ka sakin, ikatlong batang Panginoon. Sigaw ni Yui Hongrian habang inihahanda ang isang nakakamatay na atake. Nagpanik si Hajen, at mabilis na inilagay ang kanyang mga kamay sa harap niya, akmang pinipigilan ang papalapit na pag-atake. Hoy! Hoy! Sandali lang. Makinig ka muna. Halos pasigaw niyang sinabi. Pwede bang ipagpaliban mo muna ang atake mo? Dumadaan pa si Goldie. Siya ang alaga ko, ang cute, maliit, at mabalahibo kong kaibigan. Teka, ililipat ko muna siya sa mas ligtas na lugar bago natin ituloy ang laban. Sa kabila ng tensyon ng sitwasyon, sinubukan ni Hajen na gawing mas kalmado ang tagpo, pinapakita ang kanyang pagmamalasakit kay Goldie kahit nasa gitna ng isang mapanganib na labanan. Ngunit walang pakialam si Yui Hongrian, lalo pang napuno ng galit dahil sa tingin niya iniinsulto at minamaliit siya ni Hajen. Walang hiya ka, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo.
Galit niyang sigaw, sabay pakawala ng isang malakas na energy wave mula sa kanyang palad. Sa kasamaang palad, diretso itong tatama kay Goldie na nasa pagitan nilang dalawa. Hindi ito makakailag dahil nakatalikod siya kay Yui Hungarian. Nang makita ni Hajen ang nalalapit na panganib, napasigaw siya, hindi. Goldie. Sa isang iglap, mabilis niyang inactivate ang Heavenly Net 6 power technique sa second form nito, ang Hypervision. Sa bilis ng kanyang galaw, tila bumagal ang lahat sa paligid niya. Tumakbo siya agad patungo kay Goldie at inabot ito bago patamaan ng atake. Ngunit kahit nakuha na niya ang maliit na Zoro, wala nang sapat na oras para makaiwas. Walang ibang pagpipilian si Hajen kundi protektahan si Goldie gamit ang sarili niyang katawan. Tumalikod siya, buong lakas na sinalag ang paparating na energy wave ni Yui Hungarian. Siya mismo ang sumalo ng atake, hindi alintana ang matinding sakit, upang mailigtas si Goldie sa tiyak na kapahamakan. Isang malakas na pagsabog ng asul na demonic energy ang bumalot sa loob ng restaurant. Naghari ang liwanag nito at halos masira ang mga pader. Pumalaklak ng malakas si Yui Hungarian, puno ng pagmamalaki at kasiyahan, nakita mo ba yun? Yan ang kapangyarihan ng leader ng Berserk Demon Squad, ang nag-iisang Yui Hungarian. Masayang lumingon siya sa kanyang mga kasamahan, ngayon dahil wala na ang istorbo sa atin, tuloy na natin ang dinner party. Mag-enjoy kayong lahat ngayong gabi. At sinabayan ito ng malakas na hiyawan ng kanyang mga miyembro, waring nasa gitna pa rin ng isang piging at hindi isang laban. Sa kabilang banda, si Hajen ay nakadapa sa sahig, nabasag ang sementadong sahig kung saan tumama ang atake, ngunit ang apoy ng galit sa kanyang mga mata ay hindi nawala. Walang hiya ka, hindi kita mapapatawad, bulong niyang puno ng puot. Habang nakatalikod si Yui Hungarian, natatawa itong sumagot, mukhang gumagana pa rin yung bibig mong madaldal kahit bagsak na ang katawan mo, no? Sabay utos sa isang miyembro, iuwi mo na yung ikatlong batang Panginoon sa bahay niya. Agad tumugon ang isang miyembro ng squad at mapanuyang nagsalita, "Hoy, batang Panginoon, umuwi ka na lang kaysa humilata dyan. Wala ka namang laban." Lumingon siya sa direksyon ni Yui Hungarian, habang natatawa pa, "Squad leader, parang ang lupit mo naman sa kanya. Paano na lang siya magpapakita sa mga tao ngayon?" Ngunit hindi pa natatapos ang kanyang biro nang bigla siyang nasakmal ng isang kamay na mahigpit na bumaon sa kanyang mukha. Sa isang iglap, inihagis siya ni Hajen ng buong lakas, parang isang ball ang pang-bowling na tumama sa iba pa nilang kasamahan. Tumilapon din ang mga kasamahan nito na nataman, hanggang sa bumangga siya sa pinakadulong pader. Napahawak sa sarili si Yui Hungarian pero huli na para makaiwas. Nasama siya sa mga tinamaan ng paghagis ni Hajen. Napalakas ng galit ni Hajen at wala na siyang ibang layunin kundi ipaghiganti si Goldie. Nagngit-ngit ang galit ni Hajen, halos sumabog ang dibdib niya sa puot habang nanginginig ang kanyang mga ngipin. "Ang lakas ng loob mong saktan ang cute little baby Goldie ko." Sigaw niya, bawat salita'y nag-aalab sa kanyang bibig. "Huwag kang maging malupit sa mga hayop." Dagdag niya, kasabay ng pag-agos ng napakalakas na pulang demonic energy mula sa kanyang katawan. Ang lakas ng enerhiyang ito ay tila nagpaparamdam sa lahat ng nasa paligid na may paparating na malagim na kaparusahan para sa tangkang pananakit kay Goldie. Ang pulang aura na bumabalot kay Hajen ay nag-aapoy at tumitindi pa, pinapalibutan siya ng kapangyarihang handang sumiklab anumang oras. Ang bawat hakbang niya patungo kay Yui Hungarian ay may dalang pagbabanta, hindi lamang para sa kanyang kaaway kundi para sa sinumang haadlang sa kanyang galit. Samantala, tumatakbo ng mabilis si Dongpil, pawis na pawis at may kaba sa dibdib habang papalapit sa restaurant kung saan nagtitipon ang Berserk Demon Squad. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala nang mapansin ang pulang demonic energy na bumabalot sa lugar. "Nako, nagsimula na." Bulong niya sa sarili, may panghihinayang na hindi niya napigilan ang batang Panginoon bago mag-umpisa ang kaguluhan. Ngunit determinado siyang ilabas ang batang Panginoon bago pa lumala ang sitwasyon. Sa loob ng gusali, ang pader ay nawasak at mga debris ang nagkalat sa paligid. Tila nadikit sa nasirang pader ang miyembro ng Berserk Demon Squad na sinubukan sanang iuwi si Hajen, walang malay sa tindi ng pagkakahagi sa kanya. Gulat na gulat si Yui Hungarian nang makita si Hajen na nakatayo pa rin, kahit direkta siyang tinamaan ng kanyang pinakamalakas na atake gamit ang Green Jade Demon Arts, ang signature technique niya.
Hindi makapaniwala si Yui Hangrian, nagtataka kung paano nagawa ni Hajen na manatiling buo at buhay. Dapat ay napawi na siya sa isang hampas pa lamang. Aniya, hindi naman daw siya nagpigil ng lakas niya nang gamitin niya ito, ngunit bakit ang batang Panginoon, galit na galit at nanlilisik ang mga mata, ay papalapit na ngayon sa kanya, tila walang senyales ng anumang pinsala. Wala rin itong intensyong umatras o sumuko. Nagmamadaling pumasok si Dompil sa loob ng gusali at dumaan sa nabutas pader habang humahanggos. Batang Panginoon, ayos ka lang po ba? Kailangan mo nang makaalis dito. Sambit niya, puno ng pag-aalala. Alam niyang nagiging mas seryoso ang sitwasyon, at nais niyang mailigtas si Hajen mula sa lumalalang gulo. Pero sa puntong ito, wala nang makakapigil kay Hajen. Sagot niya, hindi, Dompil, huwag mo akong pigilan. Hindi ako aalis sa lugar na to hanggat hindi ko sila napapabagsak. Ang kanyang tinig ay matigas at ang mga mata niya ay nagliliyab puno ng galit, at ramdam ni Dompil na hindi na basta-basta mapipigilan ang batang Panginoon. Nagpanik si Dompil, sinubukan pa rin niyang pigilan si Hajen, batang Panginoon, pakiusap, huwag mo na pong ituloy. Hindi siya nag-aalala para dito, ngunit para sa mga miyembro ng Berserk Demon Squad na alam niyang walang laban sa kanya, lalo na sa galit nitong estado. Tumitig siya kay Yui Hangrian at galit na sinabi, ikaw. Alam mo ba kung sino siya? Ngunit mas lalo lamang nagalit si Yui Hangrian, sumagot ng pabalang, walang may pakialam. At sino ka naman na biglang sumulpat dito? Ngunit hindi nagpatinag si Dompil at sinabi, siya lang naman ang ikatlong batang Panginoon ng Heavenly Demon Divine Cult. Ngunit si Yui Hangrian, puno ng galit at pride, ay sinagot lang siya ng, tumahimik ka. Hindi ka kasali dito, lumayas ka na. Hindi pa siya tapos magsalita nang bigla siyang tamaan ng napakalakas na suntok mula kay Hajen. Tumilapon si Yui Hangrian mula sa lakas ng atake, at sa isang iglap, lumipad siya palabas ng gusali, at nagmarka sa lupa ang kanyang pagbagsak. Ang buong lugar ay tila nanahimik sa bilis ng pangyayari, habang nakatayo si Hajen, galit na galit, at nagsisimulang lumabas ang tunay niyang lakas. Tumayo si Hajen sa ibabaw ng debris ng nasirang pader, puno ng lakas at otoridad. Ang kanyang presensya ay tila naglalabas ng isang matinding aura na kulay pula na nagpasindek sa lahat. Sa kanyang harapan, gulat na napaisip si Yui Hangrian, anong klaseng atake yon? Ni hindi ko man lang nakita ang mga galaw niya sa sobrang bilis. Higit pa sa 20 taon ang karanasan ko sa pakikipaglaban, kung saan kailangan kong lumaban para mabuhay at ilang beses naligay ang buhay ko sa bingit ng kamatayan, pero wala man lang akong nagawa sa atake niya. Habang naglalakad si Hajen patungo kay Yui Hangrian, ang mga mata nito ay nag-aapoy pa rin sa galit. Sabi ni Hajen, tingin mo ba talaga makakalabas ka rito ng buhay pagkatapos mong atakihin si Goldie? Ang tono niya ay puno ng pagkakabasag at pagpuna sa galit na naramdaman niya para sa kanyang munting kaibigan. Ang lahat ng tao sa paligid ay nakatitig, naguguluhan sa nagaganap. Para bang ang oras ay tumigil, habang ang tensyon sa pagitan ng dalawa ay unti-unting lumalakas. Ang mga kasamahan ni Yui Hangrian ay nag-aalala sa kapalaran ng kanilang leader, habang ang mga miyembro ng Berserk Demon Squad ay unti-unting nagiging alerto sa sitwasyon. Ang gulo sa restaurant ay tila nahinto, nag-iwan ng isang masalimuot na katahimikan. Sa likod ng galit at determinasyon ni Hajen, ang mga nakasaksi ay nakaramdam ng pag-asa nang makitang nakabangon din agad si Yui Hangrian. Ang mga mata niya ay puno ng galit habang sinasabi, naging mabait ako dahil ikaw ang ikatlong batang Panginoon. Gusto mo talagang mamatay ha? Agad siyang nag-ipon muli ng enerhiya sa kanyang mga palad, ngunit sa pagkakataong ito, mas malakas ito kaysa sa naunang mga atake. Kilala ni Dompil ang gagawing atake ni Yui Hangrian, ito ang tinatawag na Berserk Demon Divine Fist. Sa isip niya, talaga bang ang baliw na babaeng ito ay may planong patayin ang batang Panginoon? Tila ito na ang huling alas ni Yui Hangrian. Sumigaw siya ng malakas at ibinuhos ang kanyang matinding emosyon bago umatake, patay ka sakin. At sunod-sunod na mga atake ang pinakawalan niya sa katawan ni Hajen habang sinisigaw, mamatay ka na. Nang paulit-ulit, ngunit sa huling suntok niya, umilag si Hajen at sinabi, tapos ka na ba? Biglang tinulak ni Hajen ang likod niya ng napakalakas, tumilapon siyang muli at napadapa sa lupa. Sabi ni Hajen, mabagal ang mga suntok mo.
Sa kabila ng sakit sa katawan, galit na bumangon muli si Yui Hongrian at sinabing, "Ikaw, maliit na daga ka." Sumiklab ang galit ni Hajen at nagtanong, "Sinong tinatawag mong maliit na daga, ha?" Sabay sinuntok ng malakas ang lupa, na nagresulta sa pagbabasag nito hanggang umabot sa kinatatayuan ni Yui Hongrian. Para itong isang malakas na lindol, ngunit mabilis na nakatalon si Yui Hongrian at sinabing, "Sino pa ba ang tinutukoy kong daga rito maliban sa'yo?" Sumuntok muli siya sa direksyon ni Hajen, ngunit walang kahirap-hirap na nakailag ito. Hindi pa rin nagtigil si Yui Hongrian sa pagyayabang, "Aniya, madali ko lang matatalo ang isang kagaya mo gamit ang aking Berserk Demon Divine Fist." Pero taliwas sa sinasabi niya, wala sa mga suntok niya ang tumatama kay Hajen. Sa wakas, isang sipa ang tumama sa leeg ni Hajen, ngunit hindi man lang siya gumalaw kahit 1 milimetro. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang sinasabi, "Isang kagaya ko ba kamo?" Ang pagtatanong ay tila isang hamon, nag-uudyok kay Yui Hongrian na magpatuloy sa laban, kahit na sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, ang tadhana ay tila nakatayo sa tabi ni Hajen. Nagulat si Yui Hongrian dahil kahit gamit niya na ang Berserk Demon Divine Fist, ni hindi man lang napinsala ang demonic energy na bumabalot kay Hajen, na tila isang matibay na kalasag. Biglang sumipa si Hajen ng napakalakas, at lumipad si Yui Hongrian sa ere, napasok siya ng dugo bilang patunay na may napinsala na sa loob ng kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, inamin niya na sa kanyang sarili na napakalakas ng kanyang kalaban at napatanong siya, ganito kaya kalakas lahat ng disipulo ng Demon Lord. Ito ang unang pagkakataon niya na makalaban ang isa sa kanila, at ngayon lang siya nakatagpo ng isang taong ganito kalakas sa lahat ng naging laban niya. Sa kabila ng kanyang mga nagawa at kakayahan, tila hindi sapat ang kanyang lakas laban kay Hajen. Hindi pa siya nahuhulog sa lupa, mabilis na tumalon si Hajen upang atakihin siya ulit. Sa kanyang isip, umikot ang mga katanungang, dito na ba magtatapos ang buhay ko? Mamamatay na ba ko pagkatapos kong makasurvive sa di mabilang na panganib? Pinaulanan siya ng malalakas na suntok ni Hajen, at wala siyang nailagan kahit isa. Parang isang bagyong dumaan, ang bawat suntok ay nagdadala ng sakit at panghihina sa kanyang katawan, habang ang mga tanawin sa paligid ay nagiging malabo. Sa bawat tama na natatanggap ng kanyang katawan, unti-unti siyang nawawalan ng pag-asa at tiwala sa kanyang kakayahan. Dahil lang sa isang maliit na fox, magtatapos ang buhay ko. Tanong ni Yui Hongrian sa sarili habang unti-unting nawawala ng ulirat. Awang-awa ang mga squad members niya habang nanunood na pinupulbos siya ng batang Panginoon. Hiyang-hiya siya sa sarili dahil mukha siyang pathetic at walang kalaban-laban sa kabila ng pagiging leader ng Berserk Demon Squad. Akmang aatake na ng huling atake si Hajen at sinabing, "Ito na." Nang biglang nag-flashback si Yui Hongrian sa mga alaala ng kanyang nakaraan kung saan nagsimula ang lahat para sa kanya. Noong bata pa lang siya, pinakilala na siya sa Divine Cult. Si Yui Hongrian ay nagmula sa bloodline ng Yui family, at hindi nila inaasahan na isang batang mula sa pamilyang yun ay sasapi sa kabila dahil kilala ang Yui family na nasira at bumagsak matapos nilang iharas ang Divine Cult. Walang may gustong tumanggap sa kanya, kahit ang 7 malalaking pamilya o mga tauhan ng Divine Cult. Pero wala na siyang pakialam kung paano siya ay trato ng ibang tao, dahil ang tanging mahalaga sa kanya ay makasurvive at mabuhay. Nagdesisyon siyang sumapi sa Divine Cult sa murang edad dahil wala na siyang ibang pagpipilian nang bumagsak ang kanilang angkan. Nilagay siya sa isang squad na tinatawag na Berserk Demon Squad, na sinasabing grupo ng mga taong itinataboy ng Divine Cult. Tinuturing silang patapon at tila walang pakialam sa kanila ang Divine Cult. Sa kabila ng lahat ng ito, may mga pagkakataong ang kanyang puso ay nag-aalab sa pagnanais na patunayan ang kanyang halaga at ipakita na siya ay higit pa sa mga stigma ng kanyang nakaraan. Sa gitna ng kanyang mga laban, nagkaroon siya ng pag-asa na muling makabangon at makahanap ng tunay na kapangyarihan. Ngunit sa oras na iyon, habang nakatayo siya sa tuktok ng kanyang kabiguan, tila nagiging imposibleng makuha ang kanyang pangarap. Noong siya ay nagsasanay, malupit ang trato nila sa kanya, hindi sila naging mabait sa kanya dahil lamang bata siya. Kahit nasa loob na siya ng squad, walang pinagkaiba ang trato kumpara noong di pa siya kabilang dito, walang may pakialam sa kanya at tinrato pa rin siyang tagalabas.
Nang lumaki na siya, naging mas malakas siya sa puntong natatalo na niya ang mga lalaking martial artists na mas malaki at mas matagal na sa serbisyo kaysa sa kanya. Pagkakataon naman niyang ipakita na hindi siya rin magiging mabait sa kanila. Sa pamamagitan ng di mabilang na mga laban, pumatay siya at pumatay ng maraming beses, tila walang katapusang siklo ng pagpatay at pakikipaglaban. Sa ganitong paraan siya nakasurvive at nanatiling buhay. Hanggang sa araw na nakalaban niya ang dating squad leader hanggang kamatayan, at natalo niya nga ito. Dito niya napinsala ang kanyang kaliwang mata at hindi na nakabalik ang paningin nito, pero sa huli, siya ang nagwagi at yun ang mahalaga sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit may nakatikip na patch sa kanyang isang mata. Sa wakas, umakyat siya sa kanyang posisyon bilang bagong squad leader ng Berserk Demon Squad. Ang squad na ito ang tinuring niyang pamilya na kailangan niyang pamunuan at protektahan. Walang sino man sa Divine Cult ang pwedeng magmaliit sa kanila. Pero habang bumabalik sa kasalukuyan, aniya sa kanyang isip, dito na ba ako mamamatay? Nang pakawalan ni Hajen ang malakas na atake, biglang lumakas ang demonic energy ni Yui Hongrian at nasalag niya ang atake. Parang nakahinga naman ng maluwag ang mga miyembro niya, ngunit mababakas pa rin ang pag-aalala sa kanilang mga mata. Sabi ni Hajen, aba, tingnan mo ang sarili mo. Nakabalik ang lakas mo habang binubugbog kita. Inaamin ko nang matibay ka. Ngunit tiningnan ni Yui Hongrian si Hajen nang may galit sa kanyang mga mata at sumagot, wag mo akong maliitin. Ako ang leader ng Berserk Demon Squad, si Yui Hongrian. Kinuha niya ang kanyang espada, at nagliliyab ang demonic energy na muling dumadaloy sa kanyang bogbog na katawan, nagpapakita ng kanyang determinasyon at sigasig na ipaglaban ang kanyang tinuturing na pamilya at ang kanyang pangalan. Ano kaya ang mangyayari sa labanan sa pagitan ng ating bida na si Hajen at ng squad leader na si Yui Hongrian? Abangan sa susunod na kabanata.